Gano'ng kahirap ang For me kasi, 90% of directing is casting. Kapag tama yung na-cast sa role, parang mapapadali na yung trabaho mo. And for me, sok na sok naman yung mga roles sa main, sa supporting. Then nararamdaman ko rin yung hunger nila sa set. Talagang they watch sa monitor, pinapayagan ko rin naman sila. Yung iba kasi director mahigpit eh. So ako naman, pinapayagan ko sila na mapanood nila para maintindihan rin nila yung proseso nung kung paano ba siya sinushoot, kung ano bang kailangan sa character mo, parang ganon. Tapos, for me kasi, mas mahirap ang comedy kaysa drama. Kasi yung comedy, dapat may timing ka eh. Pag wala kang timing, corny, di ba? So, nagtutulungan talaga kami, nagko-collaborate kami, especially sa role ni Ren dito, talagang nilalabas namin yung funny side without bordering na parang cringe, parang gano'n. Dapat tamang timpla eh. Kasi mahirap talagang comedy as in. So, dapat comedian ka in real life, gano'n. Tapos, maganda naman, nasasakyan din ni Zeke or ni Joseph yung kabaliwan ni Amy. So, yun. Sa action scene, may braces pala, no? Hindi pa ako nagpa-adjust eh. Hindi, sa action scene, kinabahan din ako kasi, di ba, tignan nyo kaya outfit ko, di ba? Tapos mag-action scene, kaya yun. Pero nasabik din ako kasi, di ba, challenging siya eh, di ba, kakaiba. Pero nung binasa ko naman yung script, hindi naman siya hardcore na FBJ Provinciano, hindi naman ganun eh. Light pa din siya eh, may pagka-light pa rin eh. Hindi naman siya morbid eh, parang ganun. So na-excite din ako, pero kinabahan din ako. So kaya meron kaming stunt director na tumutulong sa amin. Then nag-research ako, nanood ako ng mga action movies, action scenes. Then pinag-aralan ko kung paano ko i-stylize. Hindi yung parang bumaril lang tapos na, di ba? So, bumaril siya, mag-zoom in tayo, ganon. Then kahapon nga, nag-FPV kami. Yung FPV, yun yung parang drone camera na sa chasing scene ng car, pati ng motor. Ginawa na very stylized para magmukhang Hollywood talaga. Sa tirik na araw, sabi ko, ay sayang yung gluta drip ko. So, pero na-pull off namin. Sobrang exciting gumawa ng action movie. Ayan. Thank you din. Thank you. Okay, moving on to World of Jumps, another TikTok content creator. I hope I pronounced that correctly. Yeah, Okay. sure. Okay, so yeah, for Derek and Ren and Joseph. So, the question, what kind of audience reaction are you hoping after mapanood nila yung episode 1? Actually, ngayon, in-edit ko na yung episode 1. For me, magiging positive siya. I'm very confident. Kasi we were honest with, we were faithful doon sa libro, sa novel ni Yana Loves You. And nakinig rin kami sa mga fans, ganyan. At the same time, binigay rin namin yung timpla namin. Like yung timpla ni Joseph, ni Ren sa character nila. Yung humor ko as a director, binigay ko rin. So I'm very confident na magugustuhan nila to. Kasi ako din mismo, nung una ko siyang binasa, parang hindi ko alam kung ano yung pinapasok kong mundo or project. Pero habang binabasa ko yung script, habang nagsishoot kami, mas napapamahal ako doon sa project. Mas na-excite ako. So, I'm very confident na matutuwa ang fans. Ako naman po, as a fan din ng book, kasi binasa ko po talaga siya cover to cover. For sure, naramdaman dito ng mga readers, nung nag-umpisa silang basahin yung libro, iba yung feeling na mabibigay niya talaga sa'yo eh. Doon pa lang sa umpisa ng mga chapters, hanggang sa palagitnaan, hanggang sa matapos mo, meron siyang feels na ang saya, nakakakilig, sobrang colorful.
sobrang feel good, yung tipong parang hindi mo mamamalayan 5 AM na pala. May mga ganun akong moment na parang, ay, umaga na pala, nagbabasa pa rin ako. Tapos, excited ako bumising ulit kasi magbabasa ulit ako. Yung ganung excitement, kasi sobrang kang attached and sobrang mong minahal yung characters, then sobrang kang tuwang-tuwa sa kwento. Parang, sana mabigay namin sa kanila yung same feels na kung ano yung naging journey nila habang binabasa nila yung libro. Kung gaano nila kabinahal at in-embrace yung libro, yung ganong feeling, sana maramdaman din nila dito sa series namin na ginawa po talaga namin at ginagawa po namin yung best namin para makita nyo talaga on screen kung ano yung dapat nyo ding ma-feel na kung ano yung na-feel nyo nung binabasa nyo yung libro. So, yeah, sana lahat tayo maging masaya. Yun, maging masaya sana tayo and magustuhan natin. Kasi kami, masaya kami. Diba? So yung reaction na ina-expect namin at yung gusto namin makuha, like what Direk said, yun nga, parang naging faithful kami dun sa book. And to be honest, I really appreciate our location manager. You know, shout out also to him kasi every time na may taping kami at may bagong location, ako mismo nagugulat ako. And you know, I really appreciate yung framing ni Direk. Pag nakikita ko sa monitor, like, oh, dito tayo mag-shoot, like, wow. Parang hindi naman sa pagbubuhat ng bag ko, pero parang yung imagination ko nung binabasa ko yung book, nung nakita ko sa monitor, parang na-surpass pa niya. And that's why, you know, we just really hope na sana ma-appreciate nila yung pinaghirapan namin at, you know, pinagpawisan namin. Thank you so much and congratulations. We are looking forward sa first episode. Thank you. Maraming salamat po. Ngayon naman, rounding up batch 1, we have none other than Aster Amoyo from TikTok, People's Journal at Filipino Star ngayon. Speechless daw ako. Unang-una, congratulations muna sa whole cast, lalong-lalo na sa dalawang anak ko, si Ren at saka si Frost. Frost, sana matupad yung pangarap ko para sa iyo. Sabi ko kay Boss Vic, sana mabigyan ka ng break na katulad dito, na ikaw naman ang isa sa mga bida. Sana. Wish ko yan para sa iyo, Frost. Anyway, para muna sa lahat. Siyempre, I think all of you, this is your first time to work together. Tama ba ako? First time kayo nagkasama-sama in this series. First time, di ba, sa lahat. So, bawat isa sa inyo, anong na-discover niyo sa isa't isa? Working with, of course, your director and your colleagues in dito sa serye na to. Alright, let's start from one end, going to the other. Okay, how about here with Aliyah? Please pass the mic to Aliyah po. Thank you. Thank you for that question. And yeah, so one of the things, actually one of the very many things that I've discovered working with my co-artists is that when you're in this industry and when you're in this